Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. And welcome back to Millennial TV at pinag-uusapan po natin ang pet peeve. So yung kanina nga may question si Chris kanina before we head into the break. Sabi niya parang how do we deal with our pet peeves daw? Pero first of all, aware ka ba? Yun nga I think the number one key is self-awareness. Self-awareness. Like alam mo yung mga toxic traits mo. Alam mo yung mga something annoying na mga bad mannerisms or something like that. Ako aware din naman ako. Aware ata. Ako aware ako. Wow, everyone's Aware ata. aware. Sige nga, ano ba yung ano niya? Pet peeve sa akin. Wala, Diyos ko. Wala, open forum pala to. Dito sa... Ano ba? Hindi naman kasi tayo nagkakasama every day. Oo, So parang yun. every... Medyo may hirap Oo, i-distinguish. like parang a few hours lang tayo every week. So kumaka parang usually best foot forward. So unless talagang Siguro yung napapansin mo lang. tatingin sa akin. Pero sige, kung i-ano na lang, sabihin mo kung ano yung feeling mo pet peeves. Tapos i-confirm namin kung sige. napapansin Let's see, mo. ano Hindi. ba? Ako meron na. Yun! Oh my gosh! Sige na, ikaw nga. nga. Sige nga. Hot seat. Hindi, sa'yo meron na. Oo, ano nga? Ano? Yung mga side eye. Oh my gosh! Same! Same! Alam mo, it's a lifelong challenge for me. Maldita Even my talaga family si members MJ. are telling me that, na parang a lot of people would misinterpret na parang I'm being mataray or parang bitchy or whatever because of my eyes. Kasi nga nag-roll or parang it's something na yung RBF ko kasi, yung RBF ko, it's sometimes when I don't talk, it looks like parang I'm super judgmental or intimidating or something like that. It's something na hard to it's a lifelong challenge. It's hard to really correct. Kasi sometimes parang yun nga eh. But I'm Nick, just keep it up. Ganyan ka eh. Pero aware ka. aware ako talaga. Like, kaya ako, I have a conscious effort. For example, there's an event na parang you have to socialize, you have to really... Of course, you don't want to give an impression naman na parang you're nakangiti ka lang. matapobre or whatever. O kaya naman you're judgmental, especially if it's like a gathering with people na ano. So talagang, there's a conscious... I remember before, we had a workshop about parang charisma eh. Kasi parang sabi nila, it's science. Di ba sabi nila parang it's either you have it or you don't. Parang a lot of people kasi they think na parang in order for you to have a charm, you should be attractive. But sometimes it's false eh. You should have parang when it comes to confidence, you should have it muna. And then you will look attractive to other people. Hindi parang there's certain energy with someone na parang even if that person is short, Yes. okay naman, hindi naman siya ganun kaputi, pero yung presence na ramdam mo because very positive, very confident. Compared dun sa mga super ganda, pero taray, kaya naman parang yun na nga, parang hindi nagkasalita, very, Walang ka-charm-charm. Tsaka may wall, ramdam na ramdam mo. So, hindi sila attractive in terms of parang hindi sila approachable. So, yun yung parang sinabi nga sa amin. So, I have to make sure na parang, even if parang wala, may iniisip lang din naman ako, I have to make sure na parang nakasmile. Hirap nun. Ang hirap naman Parang nun ganyan. ni... Nakasmile pa, Which is, nakatingin sa I think a gilid. lot of people, they Naka-bombastic really- side eye. Yeah. Parang gano'n, kailangan, you should smile a lot. So, imagine. Hirap nun. Ang hirap naman nun. Kasi kung, like, minsan kasi, di ba, misinterpret talaga nila. For example, parang, one time, I remember, 2018 ata to, parang, may nag-comment, follower ko daw. Sabi niya, parang, nakita kita sa Starbucks, parang, follower ata na naging basher na siya eventually. Parang sabi niya, nakasabay kita kagabi sa Starbucks, pero parang hindi na ako lumapit kasi parang ang sungot ko ra, so hindi ka naman kagandahan. Hala, may ganun yung comment. Oh, in-screenshot yun, I remember. Tapos parang kinokollect ko dati yung mga ganung mga bad comments, and then ginagawa ko siyang content. Pero kasi I realized, parang, bakit ko inapin-feed ko yung negativity? Kaya Wala nang need to Tsaka do pero it. I remember that time, parang inisip, nag-reflect din ako na parang sabi ko, mami-misinterpret nga siya. Siguro during that time, I was like, thinking about what coffee to order, pero ganun lang siguro ako. A lot of people kasi wouldn't really understand. Yes. Parang, especially if, like, for example tayo, dito, parang sa TV, di ba, nakikita nga nila na parang, bakit siya nakasimangot, ganyan. So, parang you have a license to look always happy. Parang gano'n, always kailangan pleasant.
Naalala ko, meron isang celebrity before na parang lagi rin siyang sinasabihan na lagi daw siyang naka-RBF or hindi siya approachable, super famous niya, ganyan. Tapos in-explain niya na parang pag naman kasi nasa labas siya, wala naman siyang responsibility na mag-hi sa lahat ng tao. Like, you're Yeah. not friends, bakit not? Ba't ko kailangan mag-hi sa'yo? Love Pero that. pagka in-approach mo ko, sasama ako, ay parang True. sasama ako sa photo and mag-hello ako sa'yo. Pero wala akong responsibility na ako yung unang mag-approach na, hello, hi, ganyan. Yeah. Pero to clarify sobrang sweet ni MA, as in, parang Totoo. kung paano mo siya Sweet siya. unang makikita na parang ma-intimidate ka and all, sobrang kabaliktaran. Ayan, super nagbubulahan na sweet. tayo dito. Hindi, kabaliktaran kasi puro negativities Oo. eh. Yun naman yung positive sa'yo. At saka may isang beses na hindi ko makakalimutan. Kumain kami sa labas ni MA, tapos sabi niya sa akin, I got you, sis. Ay, diba? Sweet siya. Which is, usually nga, yun nga, kapag, sabi ko, if ever man na, syempre yung first impression sa ibang tao kasi it's lasting. Which is sometimes hindi ka nila nabibigyan ng chance to get to know you more because nakita na nga nila na parang, sungit-sungit neto, yung mga ganyan. O kaya naman yun nga, for example, for simple pet peeves lang, for example, in the dining area, tapos maingay nga yung kubyerto. So, Palo. they will be annoyed na. So, imbis na makinig pa sila sa'yo, and then probably maging friends pa kayo ng tao, na nawawala na siya because of that. So, yun, yung self-awareness. Yes. What else? I mean, ano pa yung iniisip niyo na parang mga annoying traits usually na kahit tayo nagagawa rin natin? Ikaw yun, Love. Feeling Anong ko feeling ako mo? laughing out loud. Parang loud ako tumawa. Oh, yeah. For some people, it's For some- very parang oo. behave naman or parang tone down mo naman yung loudness. Oo, Parang lalo gano'n. na, laki ng bibig nito, ganun pa tumawa. Nasabihan na ako ng gano'n. Ay, wait. Pero friend ko naman siya. Okay lang. Cares. Pero okay naman yung way ng pagsabi niya sa'yo. Oo. Okay, Sabi niya, okay. tutulak niya daw ako sa 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 fake. discrimination. Parang, oo, parang gano'n na tulak kita doon pag tumatawa ka ng malakas kasi that's where you belong. Pag tumatawa daw ako ng gano'n, parang nalakhak. So, yun lang. Ikaw ba, Jess? Ako, guilty rin kasi ako dun sa hindi ako ma-reply sa messages. Like, minsan kasi nakikita ko siya na, tsaka lagi ako naka-DND. So, minsan talaga kahit na makikita ng friends ko na online ako or Online ka. nagsistory ako, yun talaga, sobrang guilty ako, sorry po, pagka nagsistory ako, pero ang dami kong unread messages. Yun, is aware naman ako dun and tanggap naman ng iba kong friends. Tsaka, feeling ko din, hindi ako nalakas ako tumawa, pero feeling ko in public, mas mapapansin na ang gaslaw ko ata. Sobrang gaslaw ko. Eh, di ba may mga gano'n na parang pagka malaki ka gumalaw, parang sinasabi, ano ba ito papansin? Pero Yeah. magaslaw kasi talaga ako as a person. So parang feeling ko, hindi ko siya maalis. Ano ba yung mas annoying sa inyo? Yung hindi nire-read yung message or nakaseen? Yung na-view, tapos hindi nagre-reply. Parang parehas nakaka-trigger. Nakaka-trigger, di ba? Yung parang, ano ba ito? Hindi niya ino-open, 2 araw na, kaya 1 araw na. Yung parang, syempre nakalagay doon sent. Oo. Eh, May di ba nga may delivered send? pa minsan Oo, may sa delivered na. IM, sa So Messenger. you wouldn't know na parang ano ba ito, nabasa niya na ba? Tapos nakikita mo may story o kaya naman nakikita mo active naman. Guilty. Some people parang sabi nga, they would rather see it na na-seen mo. Maybe parang, Okay. Okay, sometimes nabasa di ba niya. may mga nagre-reply ng thinking out loud lang. Yung parang nag-reply Oo. sila, okay, tapos bilang hindi naman pala na-type o hindi na-send, mga ganun. Feeling ko, mas nagte-take effect yan pag galit. Kunyari, galit ka sa message. Oh, okay lang, at least na-seen yan. Oo, Parang yeah. doon ako nasasatisfy. Oo. Okay na yan. Oo, nakakainis, di ba? Yeah. Yung parang nagkumpose ka ng hate message, tapos bilang di naman nasa-seen. Oo, kaya naman parang nilolong press lang yung sa message. Messenger, pamabasa. Guilty. Parang mababasa lang, Parang but hindi gawain ni hindi Chris, sinisin. Ikaw, ano pa ba yung feeling mo na parang ikaw naman na ginagawa mo first? Ginagawa mo rin ba yun? Na hindi ka nagsisin or hindi mo minir? Ano ba? Depende sa kausap eh. Pag mga kamag-anak. Hindi, depende kasi. Hindi kasi yung ma-reply din. Parang kagaya in person, hindi ako makwento. Ganun. So same lang. Ano ba yun? So I think that, feeling ko yun yung pet peeve kay Chris. Kasi ang hirap niyang parang, ang hirap niyang basahin. So parang, ang hirap niyang i-stalk, ang hirap, Pet peeve mo yan kay kay Chris. pet peeve ko kay Chris. Parang Okay. yung pet peeve ko kay Chris, it's more on personal. Kasi parang kaya masyadong mysterious so wala na akong mapala. Which is for some people kasi parang niisip nila, parang at least naman, parang open up something. Feeling ko magiging pet peeve siya if you are in a relationship with someone, tapos parang hindi, parang or in an Hindi man exclusive na dating nag-loosen up setup. sa'yo, no?
parang tagal-tagal na, parang hindi mo parang alam yung favorite ganito niya. Kasi wala nga, hindi nga nagkikwento. I think for some people in a relationships, yun din yung mga pet peeves nila with their partners. Kasi syempre iba-iba na naman yan eh. Like, we have pet peeves with different relationships that you have in life. Like, diba, Yes. yung mga parents na parang comment ng comment sa'yo, tapos tatawagin ka pa gosh, using your yung nickname mo. Okay naman yung parang may may mga ganung relatives sa, di ba? Yes. Kaya naman friends, o kaya naman co-workers. Pero ibang level kapag sa significant other na Oo. iba yung dating na Oo. parang hindi mo ba ako priority, hindi ka Pero kayo ba yung type na nagko-confront kayo ng mga tao kapag you find them annoying or yung mga habits nila? Ngayon, I'm trying to practice that. Kasi ako dati, I used to just keep it inside. Until parang, syempre, for example, nagda-die down yung pag-admire ko doon sa tao. For example, we're friends, and then nakita ko, pansin ko, parang more on ganito. Hindi ko siya ma-bring up because feeling ko nga it will damage or it will affect the relationship. But I've read somewhere na parang confronting someone doesn't mean that you want to fight with someone. Actually, if you're confronting someone, it means that you care about the relationship even more. Kasi diba, parang for example, if you don't matter to me, and then parang may nakikita ko na ginagawa ka na nakakainis, hindi ko na Hayaan lang ako papansinin ta. kasi I don't even care about you, diba? Parang I don't want to see you improve, or mas gusto ko pa makita na mas marami pang maano sa'yo at mapahiya ka ng tuluyan na. For example, nagchuchewing gum ka, na nakikita na yung ano mo, lahat, yung ngalangala, whatever, ganyan. Ang akin, I don't really care. Kasi parang akin, mas laughable ka pa for other people. Kaya naman parang walang value sa akin kung call out kita. And it will just make me look bad on you or probably ganyan. But if we're friends, tapos nakikita ko na parang, as long as it's not something naman talaga na parang OA na call out, parang I will really like open up about what I think is annoying or what I think could be a problem. Para at least ma-fix. O kaya naman at least we can, have a understanding. So, feeling ko dapat mas ma-appreciate mo yun if someone is calling you out. Yes. It means that person is concerned about you. Oh, and I think parang yung depth din ng friendship or relationship nyo, magkakaroon din yun ng effect. Kasi parang malalaman mo din doon na, he or she cares about me so True. much. And Yes. madalas din kasi, it's how the person takes it eh. Parang madali sanang mag-call out, pero I think mahirap bumelo depending on the personality nung pagsasabihan mo. Yeah, Kasi may tama. mga tao na parang kahit super close mo, alam mo na hindi siya marunong mag-take ng mga ganong criticisms. Kahit yung mga smallest criticisms na. Kasi ako, I remember, meron akong isa na kinall out ko siya sa parang trinay ko talagang i-list down yung mga pet Red peeves flags, ko sa yeah, kanya whatever, and yeah. yung mga ganong attitude niya na habits lang kasi siya na pwede siyang matama. Hindi siya Yeah. part ng personality niya eh. Okay. And yung naging ending nun is super naging close kami, Yeah. super Wow. friends kami kasi parang siya, tinake niya siya, na na-appreciate niya na sinabi niya. Kasi sabi niya pa, before po kasi walang nagsasabi sa akin na ganito pala ako eh. So Yeah. ngayon, aware na ako and natama niya. True. Awareness yun, tsaka parang nga mag-improve ka rin. Like for example, some people are making fun of someone's insecurity. Parang, okay, maybe that will fly with me, but for other people, they will judge you. And then, Yes. the last thing that you would want to happen to your friend is, knowing someone is talking behind her back. Yes. So, parang at least, for example, nakita mo na parang, hindi to pwede na parang gano'n. So, parang sasabihan mo na. Kasi ibig sabihin, you're really concerned about the person. Pero sabi ko nga, kung wapakal sa like, for example, you're just a stranger or an acquaintance or whatever. Bahala ka dyan. Tapos nakita ko talaga may attitude. Bahala ka dyan. Pero feeling mo sa this level of friendship, kaya mo kaming i-call Call out out. sa pet peeve namin. Oh yeah, pero kasi wala naman ako nakikita parang major red flag pet peeve eh. Ano ba? Kay Waki. Si Waki yung usually, di ba? Parang gusto mo siyang sitahin or Oo, something kasi like that. maligalig si Waki. Maligalig siya. And then Lagi sometimes siyang over the gumagalaw. top. O pag magkasama kami sa car, I miss Waki. Kasi nga, usually mga car trips namin, that's the time that we get to talk about a lot of things na off-air, na mga parang ganon. So, I mean, sometimes you really just have to get to know the person, to know where he's coming from or bakit naging ganon yung behavior. Kaya naman, kasi most of our behaviors or the way we act, the way we talk, may influence dun yung past natin. Yes. The upbringing or whatever. So, yun nga eh. For a lot of people kasi they're not really given a chance to explain. So, for example, a lot of people na, ba yan mali-mali yung pagbanggit or whatever. Sometimes kasi it's also class privilege. Yung mga ganun. So, well, I think
realize lang din na parang a lot of people give people a chance to grow and Yes. improve din. Right? Yeah. Sobrang green flag ni MA, no? Di ba, Chris? Walking Siyempre sa TV yan. Hindi, syempre, sabi ko nga, a lot of people naman, yung puro good, parang best foot forward ka whenever. Depende kung sino yung mga kaharap. So, Kaharap mo. I think on the third segment, we will talk about kung ano pa yung mga pwede nating mabigay na tips for a lot of people who are dealing with their own pet peeves. O kaya naman may mga nanonotice Yeah. sila, mga red Or flags. paano Yes. mag-call Yeah. out. Yeah, how to give feedback in a nice way, di ba? So don't go far because Millennial TV will be right back.